Okay, mga kababayan, muli ho tayong nagbabalik sa live streaming. Ako po ang inyong host, Brothers, Travelers, Brother Dan. Kumusta ho kayo, mga kababayan? Okay, ngayon ho ay ika-13 ho ng Pebrero, Dispiraso ng Pusuan. Advance Happy Valentine's Day sa lahat ho na may mga kapusuan diyan. Ayan, kamusta ho ang ating mga kababayan? So, ang oras ho natin sa Pilipinas ay ganap ng alas 7:37 ho, mga kababayan, ng gabi. Ayan. Kumusta ho kayo, mga kababayan? Mga ka-analyze, mga opinion, ka-reaction video, at pag tama, di palakpakan ho natin, suportahan. Pag mali, di bigwasan. Alright? So, mga kababayan, at muli, binabati ko Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Ayan. Kamusta ho ang ating mga kababayan diyan? At binabati ko rin ho ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa lahat ho ng mga OFW. Mga OFW ha, mga bagong bayani ng ating bayan. Kumusta po kayo? Okay? At pasensya na ho itong previous days. Kahapon wala tayong live. May inayos kasi ho tayo. At ngayon naman, eto. At pangalawang live po natin ngayon. Again, binabati ko lahat na may mga kapusuan dyan ng Advance Happy Valentine. Right? Of course, si YouTube was at good evening, brother. Nag-isa si Atty. Abad at si Congressman Oñate. Pero di kulong. Senate hearing for grandstanding lang. Dapat nakasuhan yan. Di dapat ng Senate hearing, gasos lang, dapat na korte. Okay, kaya nga ho, nakaka-disappoint lang no? Anyway, tama ho kayo, parang pakitaan, pagalingan, di ba? Ang tanong, pagkatapos ng investigasyon, ano nangyari? Good PM, pa-shoutout po. Musta kayo, Sir Dan? Tuloy lang laban sa bayan natin. God bless, laging ginagabayan ng Panginoon. Galing kay Princess Jumeirah. Paano bang bigkasin to? Amazi Zirimar, watching from Hong Kong. Ay, Ma'am Ami Cabrera, shoutout po. Ma'am Ami Cabrera from Saudi Arabia. Ayan. Enjoying watching right now. Ayan. Olive Mahani, Samot-Samot PH. Ayan. Ate Marie, kamusta dyan anong oras ba dyan? Hapon na ba sa inyo? O tanghalian pa lang? Diyan sa Kuwait. Ayan Okay Yahoo, Dan shout out Katin Duterte, bantag matatag. Ayan. Tita Joanna Meconi from Lucena City. At tita, meron na bang ka-Valentine? Kumusta na? Kamusta na? Rogelio Cadorna, magandang gabi. Ruby Herman, Nilda Tampani. Good evening. Watching from Kuwait. Ayan. Ramon Villanueva, Dan, dapat pagpatunayan kasuhan at kulong ang salot sa bayan. Ayan. Okay. Ruby Herman, shoutout rin sa firing squad. Bukas kasama na ako. LC Chan, kumusta ho kayo? Ayan Nako, ito na pag-uusapan natin Dinaan ho sa TikTok. Itong si Bibi Meow. Binastos daw siya. Di ba? Si Bibi Meow, talaga, mamaya makikita ho nyo at ilalabas ho natin, sa dinami-dami ng tatawagin niyang God, mukhang ibang God ang kanyang tinatawag. Mamaya, papatunayan ko yan. Anneli Jacinto, like that. Kamusta po? Ayan, Catherine Carancho, good evening, Sir Dan. Kamusta ho kayo? Ito pag-uusapan ho natin, mga kabayan, Bibi Meow. Binastos daw siya. Ayan, mamaya mapakita ko ho yung video niya. Boss Taki, kamusta? Shout out, Boss Dad, Boss BT at sa lahat. Ayan. At ito naman pag-uusapan natin, Disado sa Senado si Abad at Oñate. Nagkanda utal-utal na naman ho, mga kabayan, si Oñate. Di ba? Grabe. Anyway, umpisahan na ho natin bago ang lahat. Kung ngayon bagong pasok pa lang ho kayo sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ayan. Sa hawak niyo pong cellphone, meron po nakalagay dyan na subscribe. Pakipindot lang po yung subscribe. Ayun.
Ano ho? And click the notification bell. May bell kayo makikita para lagi ho kayong updated pag ako ho ay naka-live na. Rosa Del Reyes, meow meow, inayawan na sa kalye, survey ngayon. Dati hinahangaan siya. Babalikan ho natin yung kalye survey na yan. Babalik ako, magkakalye survey naman ho ako. Hindi naman ho dito, ibang lugar naman. At ayan ha. Promise ko ho, babalik ko tayo sa kalye ulit. Mag-survey ho tayo ng kalye survey. Anyway, okay, pag-usapan na ho natin ito at pasintabit makikigamit sa kay TikTok. Ito tingnan ho natin itong si TikTok. Ayan, ayan na ho siya mga kabayan ha. Galing ho ito sa TikTok. Play ho natin ha. Bumabati ko sa akin, hindi naman batikos na, mura na, at saka kabastusan ang ginagawa sa amin. Galit na. Pambabati ko sa amin. Pagbumura na yan, sabi niya, pambabastos na sa amin. Sabi ni Bibi Meow. Sabi ho ni Bibi Meow, ulitin ito ha, palakihin natin. Palakihin natin ha. Ayan ha. Dinaan sa TikTok. Ayan ha. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandiyan pa rin ang biyaya. Nandiyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. Teka, kaya pinalaki ko mga kababayan, masyado kami kasi kami, sensitibo kami pag sinasabing binabanggit ho ang salita ng Diyos. Kaya nga hindi ko alam kung alin hong Diyos ang tinutukoy ho ni Bibi Meow dito. Alam ho niya yung mga nag-aral ho sa theology, at alam niyo ho yan, yung mga nag-aaral ho ng pare, nag-aaral ho ng pastor, doctorate of theology, malalaman ho natin, dito sa kanyang pahayag, mga kababayan, nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. Ang tanong ko ho, ay Diyos kaya tinutukoy niya dito? Kasi yun, nakareferso yung kanya hong sinasabi, nitong si Bibi Meow, sa Diyos, kay God. Pero nagulat ho ako, ayun nandiyan dyan ho, yung kanya hong tagapagpalit ho ng pag-ahalata, nandiyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. Bakit small d? Ba't hindi capital D? Kasi yung it refers, kapag small d, it refers to sa mga Diyos-Diyosan. Ito, nakita ko lang, Pero, ito ang sabi niya rito, nandiyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. Sino kaya ang Diyos ang tinutukoy niya? Kasi marami hong ibig sabihin ng Diyos. Kapag ka sinabi mong Diyos na nasa langit, ang Ama nating Diyos, it refers to letter G yan, a big G, o a big D. Kapag ka maliit, ay naku po, ibang Diyos na tinutukoy dito. Diba? Kaya nga sinabi sa Biblia, kahit nga sa Biblia, maraming sinabing Panginoon at maraming sinabing Diyos. Diba? Diba sinabi rin yan ng ating Panginoon, sinabi niya na, hindi ba't kayo mga Diyos din? Diba? Pero hindi naman totoong Diyos. Diyos-Diyosan. Ayan Eransky Gonzales, Rosa de los Reyes, ayan Heaven Altamirano, ayan, shoutout po sa inyo. Naku, mukhang pinalagan na ho tayo ni Bibi Meow. Ito na. Sabi niya, play natin. Ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed. That I am... Blessed talaga siya. Sa lahat ba naman, hindi ka ba naman mabibless? Talaga mabibless ho kayo. Bakit? Talagang feeling ho niya, blessed na blessed. Mantakin nyo, hindi ka blessed na blessed kapag ka ikaw pumunta sa ibang bansa. Lahat na gastos ng taong bayan ang ginagamit mo. Talagang blessed na blessed. Sabi ni Jonalyn Sebastiano, Sir, nainis ako kay Banat Boy. Tao ni Marcos, nag-live interview si Trillanes. Sabi ko, suntukan tayo, Banat Boy, wag si Digong. Hindi kumakasa, andun pala sa Dubai. Ang tapang, wala naman palang yagballs. Ayan, JB Villaros, Epilep sa shoutout po, Bangag kasi walang sisiyan, Mr. President. Ayan. Eto
Sasabihin nyo, hindi marunong kumalag, hindi nagsasalita, hindi palaban. Dito, nakita na ho natin, nagsalita na ho itong si Bibi Meow. Anong sabi ho ni Bibi Meow? Tuloy. I'm still lucky. I thank the Lord. I thank all of our supporters. I thank everyone because this is beyond what I deserve. Deserve pa siya. Deserve na deserve po siya, mga kabayan. Sabi niya, deserve na deserve siya. Ano yung sabihin na deserve siya? Deserve na deserve po siya na manood ng mga concert habang yung mga kababayan nating nakaraan ay nasasalantaho ng kalamidad. Di ba? Nandiyan ho siya sa concert at nagreklamo pa ang mga PSG. Na-traffic daw, hindi pwedeng kaya ginamit yung chopper. Pera na ng bayan ng ginastos. Mga kabantag, mga ka-DDS. Di ba? Deserve na deserve siya na pumunta sa iba't ibang bansa pagdating ang dala pangako para lang may masabi. Kahit wala naman. Di ba? Deserve na deserve siya na gamit ang kaban ng bayan na mag-attend ng kasalan sa abroad. Di ba? Di ba? Pero ang deserve ko masasabi kong presidente, yung deserve na masasabi ko na talagang nakikita mong nagtatrabaho para ho sa bayan. Di ba? Ulitin natin Ito, ayan. And I am blessed. Di ba? Tanggalan natin ng sounds kasi may ayan siya, anak ng pitong kubab. Babalik. Balik natin, balik natin. Lahat ng bumabati ko sa akin, hindi naman batikos na, mura na, saka kabastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandiyan pa rin ang biyaya. Sabi niya, pambabati ko sa amin, nandiyan, may pamumura na yan, di ba? Hindi ka naman babatikusin kung maganda ang ginawa mo. Di ba? Di ba? Hindi, mga bayan, hindi naman siya mababatikos kung hindi maganda ginagawa niya. Kung pinangako niya 20 pesos na bigas, nasan ba yung 20 pesos na bigas? Mas kapanipaniwala ho, mga kababayan, ito. Mas kapanipaniwala ho ito. Mas malapit ho sa katotohanan ito kaysa yung 20 pesos na bigas niya. Ito ho ang totoo. Mga loyalista, mga trolls, makinig kayong mabuti. Ito, yung sa kanya medyo malayo ho sa katotohanan ng 20 pesos na bigas na pinangako sa taong bayan. Ito ang pinakamalapit sa katotohanan. Alin yun? Kapag ka bumili ka ng bigas, malamang sa malamang, 30 pesos na lang o 20 pesos na lang. Ito, 35 pesos 35 pesos ang sukli mo. Sa 100 piso. Ito ho, mga kababayan, malapit-lapit yung sinasabi niyang, malapit na nating, malapit yung 20 pesos na yan. Bakit? Kasi nga ho, kapag nagbigay ka ng, bumili ka ng bigas ngayon, ibigay mo 100, ang sukli 35. 65 ang 1 kilo. Di ka sinatama yung sabi ho niya, malapit na ho makakuha yung 20 pesos. Alin? Yung 20 pesos na sukli. Sukli. Mula ho sa 100 piso. Di ba? Kaya tama naman ho yung sabi niya, doon tumama ho siya. Malapit na natin makuha yan, yung 20 pesos ang sukli sa 100. Di ba? Wildcat, shoutout Ani Estalo, Rosano Rose, Heidi Sacro, shoutout po Miss Butterfly, Arcelia Senia, ayan, shoutout to sa mga bagong pasok na nandiyan dyan, at nakikinig ngayon. Di ba? Kaya nga kaya nga mga kababayan, real talk tayo kung ano lang ho, hindi naman natin babatikusin At saka huwag siyang maging onion seed. Kasi ang ho niya mga kababayan, unang-una ho, public servant kayo. Hindi kayo boss.
Alipin lang kayo, manggagawa lang kayo. Bakit sinabi? Manggagawa lang kayo at tatrabahador kayo ng taong bayan. At ang nagpapasahod sa inyo ay ang taong bayan. Kung sino man ang dapat sumita sa inyo, taong bayan pa rin. Bakit? Kasi nga po mga kababayan, na tayo ho ang nagbabayad ng buwis at ang sa buwis ho natin kinukuha, yun ho kanya hong pagpa-party-party, yung kanya hong pagpapanood ng concert, pag-attend ng mga wedding-wedding, yung pagpunta niya sa iba't ibang bansa, gastos ho ng Pilipinas yan, gastos ho ng taong bayan yan. O, di ba? Kaya wala siyang karapatan na sabihin niya, binabastos ako. Kung ayaw mong mabastos, ayusin mo ang trabaho mo. Kung ayaw mong mabatikos, mag-resign ka. Mr. Bibi Meow. Di ba? Pero makapal pa rin ang pagmumuka. Bakit? Nandito pa rin ako, binebless pa rin ako. Talagang hindi blessed. Nakita ko mga kabayan, hindi ka binebless ng Diyos. Yung totoong Diyos na nasa langit. Ang nagbe-bless sa'yo, yung maliit na Diyos, kitang-kita sa mo, sa TikTok din, no? Nakita mo, small God, it refers to mga Diyos-Diyosan. Di ba? Enrique, shoutout, NC Chan, John Panjong, sabi sir, alam nyo ba, bobo si Marcos, nagpresidente para nakaw ulit. Ayan, Nama, di pa nagpapadrug test sa buhok. Di pa siya ayaw niya. At gusto ko natin kung sakasakali magpa-drug test siya, doon po sa harapan ho ng maraming Pilipino. Malay ba natin baka minagic yan? Di ba? Anis Talo, shoutout Iwasaki Irene, at Bangag, Kapal Mox. Ayan, binabanatan ka na ng ating mga kababayan. Grabe. Ayan, ito, nagsalita siya na sinasabi niya, nandiyan na yung bastusin ako, binabastos na ako. Hindi naman pambabastos yung pang-criticize Hinahanapan lang po ng sukle yung trabaho mo na hindi nagtutugma sa sinasabi mo at sa ginagawa mo. Magkaiba. Di ba? Si Chan, pero binuksan paalis papuntang ibang bansa, di wow. Pero kinabukasan naalis papuntang ibang bansa. Di ba? Sa Maynila, Serdan, bandang Pateros, ang dami ng babatak na shabu, sabi ng ate ko, Rosana Rose. Di ba? Paano hindi dadami ang ganyan hong uri ng droga? Mismong hong ang presidente, sabi ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang presidente nyo noon ay bangag. Ang presidente nyo ngayon, bangag pa rin. Adik noon, adik pa rin ngayon. Di ba? Kaya nga ho, ayoko ho, ako napanood ko na to. Sino ba yung congressman na, ano pangalan nun, yung narco sa Mexico? Yung naging congressman na siya pala yung nasa likod ng lahat ng papatakbo ng mga nakalimutan ko ang pangalan, nasa Netflix ano kasi pangalan nun? Yung sikat na na narcotics, Escobar. Thank you very much, Caitlin. Ayun, salamat. Kita mo si Escobar. Di ba? Kunyari pilantropo, pero nasa likod pala ang kulo. Di ba? Siya pala ang drug cartel. Sabi naman ni Saldico. Hoy, eto. Labas ko lang to Di umano, allegedly, nung nasa Davao ho kami, mga kababayan, meron ho kaming napag-usapan. Diyan ho, mga kababayan, sa Forbes Park. Pero, again, it will be considered na di umano o allegedly. Aba, diyan po sa Forbes Park. Forbes Park. Yan. Sorry. Medyo nadudulas ako meron daw ho, mga kababayan, sa isang street na malalaking mga bahay na sabay-sabay pinarenovate lahat. Sa Forbes Park po yan sabay-sabay lahat pinarenovate, pinaayos. Aba,
Etong street na ito, ayon ho sa atin hong source, na ayaw hong magpabanggit ng pangalan. At nanong kami, actually marami ho kami pinagsabihan nito. Nag-meeting ho kami. And ito ang nagmamay-ari daw ho nito, di umano ay nasa gobyerno. Kaya may isa hong tao na gustong pa-contact sa akin para makapasok po ako doon, para makapag-dokumento ako. Kaya lang hindi pa po kami hayaan nyo kapag hindi pa binibigay sa akin yung number ayan Eto, ulitin ko ho. Diyan sa Farms Park na yan, sa loob ho niyan, sa subdivision na yan, meron daw ho dyan, sabay-sabay pinagawa ang mga bahay, pinarenovate, pinaayos. Questionable, hindi ka na pwede lumipat, mag-cross doon, parang nilagyan daw ho nila mga kabayan ng pribado. Pina-privatize ho yun. Sinong pwedeng gumawa ho ng ganon? Ayala Sobel? Sino ba? Kung hindi lang ho bilyonaryo ang gagawa doon at naglagay pa sila ng mga private security. Doon ba tinatago itong mga pera ng gobyerno na pinapatago di umano? Kaya Dracula. Di ba? Sa kanya ho ba pinapatago kay Dracula? Sinisip-sip na ho ba lahat ng kumbaga si Dracula maninipsip ho, lenta ito no? Sisimutin niya lahat mga kababayan. Sisimutin lahat. Ito hong dugo ng kanyang masisipsip Ito naman, itong si Dracula di umano, ito ho ay naninipsip ng kaban ng bayan. Doon kaya tinatago ito sa sinasabi ng ating source na pinagawa ho daw ito. Sabay-sabay pinarenovate ang naglalakihan na mga bahay diyan sa Farms Park. Ayan. Sabihin nyo, kailan ko nalaman ito? Siyempre, nalaman ko ito nang pumunta ho ako ng Davao. Kaya lang, hindi ko lang inilalabas ito. Kaya hindi ko nilalabas ito, mga kababayan. Ang gusto ko sana, pag nilabas ko to, nakuhanan ko na ng mga picture. Sana mapanood ako ni Greco. Ayan. Sir Greco Belica. Totoo ba to, Sir? Tanong ko lang kay Belica ho, kay Greco Belica. Totoo ba to, Mr. Greco Belica, na etong mga bahay na to sabay-sabay na pinagawa, pinarenovate? Hindi kaya dito tinatago ni Dracula ang mga pera ng taong bayan? Nagse-session din ba sila ng Coke doon, sir? Ay, wala naman pong nabanggit na session sa Coke doon. Ang nabanggit lang ho sa akin, bibihira lang ho daw mga kabayan ang makakagawa ng ganon. Na sabay-sabay pinarenovate, iisa ang telabagang disenyo ng mga bahay, mula doon sa dulo hanggang sa papasukan. May mga kababayan, private security guard na daw ho. Ayan. Sino ba itong mga sino bang nasa Forbes Park ngayon? Ito hong si Tamba. Tamba. Ayan, Alright. Anyway, pinasarap lang ho natin mga kabayan ang ating hong usapan. Alright? Napakaganda ho ng ating mga pinag-usapan. Ang mga revelasyon na atin hong actually matagal ko na hong alam yan nung galing ho kami sa Davao. Marami po ako na na-discover dyan. Marami ho akong na-discover dyan na ibinigay na impormasyon ho sa akin. Pero tataka kayo, bakit ngayon ko lang ho ito labas? Bakit ko ngayon ko lang nilalabas to? Sabi ko nga ho, sana ilalabas ko ho ito kasama ho nung picture. Kaya sabi sa akin, kung gusto mo makumpirma yan, sabi niya, tawagan ko raw ho mga kabayan
si Greco Bellica. O, di ba? Para ma-confirm. At tinanong ko, sir, pwede ba ako pumasok doon? Ayan, ha? O. Sabi niya, kung may kakilala ka doon, pwede. O, di ba? O, baka sinuhudin na yun doon na taga Forbes Park ho dyan, ha? Papasukin niyo ako, ha? O, eto. Okay. Balikan na lang ho natin konti yung Forbes Park na yan. Alright? Na kung saan di umano, ang lalaking bahay, isa lang ho at sabay-sabay pinarenovate. Ito ba yung sinasabi ni Pangga? Na kasi para may nakita akong vlog ni Pangga, ni Maharlika, para may nakita akong vlog ni Maharlika na sinasabi niya, sa Forbes Park daw ho, kay Saldico, doon daw iniimbak di umano yung pera. Parang napansin ko lang kay Pangga yun, napadaan ho sa akin dito, hindi ko lang ho kinaptured, kinuha. Hanapin ko nga, para nakita ko nga yung title na yun, yung kanya hong vlog, na sinasabi niya na, ito, bahay sa Paris at Forbes Park ni Saldico, taguan ng pera ng bayan. Nako. Actually, ito. Hello, magandang araw, Pilipinas. Teka lang ha. Dito na naman tayo para magalit sa inyo ng matinding boltsakan. Teka lang, mamaya ka na. Nagtugma ho. Ito, bingot, para kung pagtutugmain ko to mga kabayan, itong kay Pangga, at saka ho, itong sinabi sa akin sa Davao, para magtutugma ho ito, parang bibinggo. Ito, padaanan ko nga mo ito bago natin pag-usapan itong mga nanginig kanina. Ilagay ko lang ho dyan mga kabayan, at teka lang ho. Bago natin pag-usapan mga kabayan, ito hong kay Onyate at Abad. Medyo na-curious ako dito sa sinabi ni Pangga dito Teka lang ho Teka lang, ilagay ko lang. Ito ba yung Pangga? Parang tugma kami, Ito. Ito, inabas ko lang Parang nagtugma ho Tanggalin ko muna itong kay Onyate at kay Abad. Mamaya na kayo. Mas importante ito, masarap pag-usapan ito Ito na. Ito yung kay Pangga, mga kabayan. Teka lang ilagay ko muna ho si Maharlika. Teka lang lagay ko lang muna si Maharlika. Ito. Pakinggan muna natin kay Maharlika ito ho Kasi yun ho nagsabi sa akin, talagang confirm yun, naglabas-masok ho doon. Kaya sinabanggit niya ho yung sa Forbes Park. Pakinggan natin si Per Lady Maharlika. Hello, magandang araw, Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para maghatid sa inyo ng matinding boltsakan at mga pawang katotohanan lamang. So this is your Fair Lady Maharlika. Pinalalahanan ko ang lahat, social, slang. Ang lahat na wag po kayo basta-basta mag-follow ng mga Facebook page na kapangalan o fake page, kasi network at Proton Mail kaguluhan, dyan sa Kongreso at Senado, sa bakbakang Senator Joel Villanueva at itong si Kaba ng Bayan. Kumbaga, siya ang may hawak ng ating pondo, chairperson sa General Committee on Appropriations, or chairman of the House. Ito, kinuha ko lang mo si Per Lady Maharlika. Kasi bakit? Sabi ko nga may bahay din pala itong si Ako Bicol Party List. Saldico. Kinuha ko lang to kasi napanood nyo na to siguro, ganito yan, paliwanag ko sa inyo. Kaya nga kinuha ko yon para nagtugma doon sa sinabi
sinabi nga sa akin na lahat po daw doon sa street na yon ay talaga naman grabe. Nako. Eto, grabe. O, di bingo nga, totoo nga. Kasi yung sa akin, ang sinabi po sa akin, talaga ang sabi sa akin, kontakin ko raw si Greco. Greco Belica, tawagan ko, kausapin ko siya, para makapasok daw po ako, para patunayan nila na yung isang street, diyan sa Falls Park, sabay-sabay hindi pa isa-isa, sabay-sabay ipinarenovate at nilagyan na ng mga private security at hindi ka na basta-basta pwedeng pumasok doon sa loob. Sisitahin ka na nito mga security guard. O, di ba? O, ngayon, ang sabi ni Pangga, may bahay daw din si Saldico, di umano na baka dyan nilalagay ang pera ng kaban ng bayan. Ayan. Di ba? Ngayon, nung nakita ko itong vlog ni Pangga na to, dumaan sa akin, sabi ko, eto na ba yun? Eto na ba yun? Na nilagyan ng security guard, nilagyan ho ng sabay-sabay na pinarenovate, di tugma nga. O, di ba? Mukhang nagtutugma ho. Siya, may source siya. Sa akin naman may source din ho ako na nagsabi ng ganon. Kaya, hindi ko lang nilabas ito dahil sabi ko nga gusto ko nang pumunta sana talaga doon para makapasok, ang problema hindi tayo nakapasok at inuna niya nilabas. Ito, sasabihin ko na sa inyo, sinungaling si Brothers Travelers kung hindi pinarenovate. Yun sa Forbes Park na yan. Sabay-sabay pinarenovate. O, di ba? Anyway, maliwanag na mga kababayan, sa atin. Okay. Grabe. Shoutout to, mega love shoutout po sa lahat ng mga bagong pasok. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Eto na. Yaman para hindi na tayo magtagal. Isa lang na po natin mga kababayan. Eto na mga kababayan, ang nangyaring parang propaganda para sa akin Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 8 from Espanya, lahat ng sinabi ni Pangga Maharlika ay totoo, sabi niya. Ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ito bang versikulong ito ba yung in everything there is a season and a time to every purpose, a time to cry and a time to laugh, a time to die and a time to born and a time to die. Yan po ba yun? Yan Alright. Pakinggan na natin ito. Rosana Rose, grabe sa nakaw ng pera ang mga nasa gobyerno. Sobra sugapa talaga. Kawawa ang taong bayan. Right. Okay. Pakinggan nga natin ito. Nag-isa sa pagdinig ng Senado sa umiiral na People's Initiative for Charter Change ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. Bukod kasi sa questionableng pirma ng mga nag-donate, nasilip din ang pagiging lehitimo ng grupo. Si Luis Erispe sa Sentro ng Balita Live. Ano ang sabi? Nag-isa. Nag-isa sa Senado. Nag-isa sa Senado. Ito si Abad at itong si Onyate. Before we continue, nais ko lang sabihin sa inyo, hindi ko kasi maunawaan the investigation in Senate for what? Diba? Pagkatapos walang imbestigahan, meron bang masasampahan ng kaso? Diba? Meron bang, kasi maglalabas sila ng findings. Diba? Anyway, kanina nakalive tayo, kaya lang ipagpaumanhin nyo na pinutol ko yung live. Gawa mga kababayan ng napakahirap. Talaga, sobra. Kanina hindi ko alam, internet talaga napuputol.
Hindi ko alam kung winawak-wak ko ako, ayaw pa palabas sa channel ho natin. Anyway, ang sabi ho sa balita, mamaya ho, kukuha tayo, may point of view ho tayo galing Senate, nagkagisa-gisa na ho sila. Eto na. Joshua, mabilis na uminit ang ikatlong pagdinig ng Senado hinggil sa isinusulong na People's Initiative for Charter Change o CHACHA. Simula pa lang ng pagdinig ng Committee on Electoral Reforms para sa People's Initiative, gisado na agad ng mga senador ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. Katunayan, sa pagsingil pa lang ng mga dokumento na ipinasusumite sa kanila, nasabon na agad ang PIRMA. Bakit hindi nila isinumite ang mga pangalan ng mga nag-donate umano sa kanilang mabayaran ang kalahati? Ayan. Actually, naka-prepare na po yung isang video natin tungkol po dyan. Last hearing, pinasumite po mga kababayan ng mga senador yun pong mga pangalan ng mga nag-donate ng dyan ho sa People's Initiative. O, di ba? O, eto ho ang nangyari. Mamaya ho, ipe-play ho natin yan. Nakaready na ho sa akin yan. Ng TV ads para sa PI. Sabi naman ng lead convener ng PIRMA na si Noel Oñate, tumatangging lumitaw ang mga nag-donate dahil umano sa security concern. Eto, sabi ni Oñate, itinatanggi nila. Maniniwala ho ba kayo? Kasi ayaw ho nilang aminin na ang nag-donate dyan, lalabas ho sa kanila hong investigasyon na ang nag-donate yan ay mga kongresista at ang pera nanggaling ho sa kongreso. Matalino man ang matching, maiisahan din. Sige, pagbigyan na natin. Huwag na dyan. Huwag na dyan sa session na yan. Kasi meron naman po tinatawag na executive session. Di ba? Sa executive session, if ako senador, okay, hindi mo kayang palitawin dito, ayaw mong isumite rito, executive session natin pag-usapan. Di ba? Executive session. Pero ho, dito, natatakot na ho silang banggitin ho yung mga pangalan. Kung sino-sino yung mga involved ng mga nag-donate, nag-donate, tapos sasabihin, security agad. Di ba? Kasi wala naman hong tangang Pilipino na magdo-donate ho ng milyong-milyong halaga para lang ho dyan sa People's Initiative. Ilan ba sila? 10? Marami ba? 20? Wala hong ganon. Kasi alam nyo, ang analyze ko dito, ganito ang mangyayari. Kung inilabas ho nila yung pangalan, hahanapin yun. Pauupuin po dyan. Tatanungin sila, kanino mo pinadala ang pera? Papasok na ngayon sa susunod na investigasyon ang AMLAC. Para siguraduhin ho nila na itong mga individual na nag-donate na to ay totoo ngang nagbigay at kailan nagbigay. Wala naman po sila maibibigay na individual. Kaya itong si Oñate nagpalusot na for security reason. Pero matalino man ang matching, maiisahan pa rin. Bakit? Executive session dapat dinaan. Sabihin natin. They didn't want to reveal their names. They didn't want their names divulged or revealed. Yes, to reiterate the statement The reason that they gave me is that they are... Bastos ka, Oñate! Nagsasalita si Mr. Chair. Pag sa kongreso yan, bastos ka ng ganyan. Iko-contempt ka ni Iko-contempt ka dyan. Iko-contempt ka ni Paduano. Mr. Chair, bastos to eh. Hindi pa naman tapos magsalita. Sinasabayan niya yung chairman eh. Mr. Chair,
Di ba? O, eto, tuloy natin. Pagmasdan nyo ho yung behavior ho ni Oñate. Concerned with their privacy, they're concerned with their security. But there's no issue of security or privacy. I think it's a matter of pride that as a committed citizen, you are advocating constitutional change. As Senator Chi said, it should be an Yes, an activity take pride and honor in. They support. Pakita niyo kung gaano kabasto si Oñate. Nagsasalita pa itong si hindi pa siya binibigyan ng floor para magsalita, sinasabayan niya. Kaya nga dapat dito, kung ako, senador ako to, wawardingan ko ito. At pangalawa, kung hindi ka tinatanong, huwag kang magsalita. Hindi pa tapos magsalita yung chairman eh. Sabat ka ng sabat eh. Sat-sat ka ng sat-sat eh. Bakit to doon sa Kongreso, kapag kagayan ng ugali, at pag-uugali ho, agad-agad ho, mga kababayan, meron ho agad silang cite and contempt. Sa Senado, medyo malambot pa eh, Best friend kasi ni President, sabi nila sa Patriot tayo. Constitutional change, but they are also concerned about their security and their privacy. And I think maybe they thought about it, maybe they deemed it more important that their Diyan pa lang, dito pa lang kung ako ho, mga kababayan, ang magigisa. Paano pumasok ang kanila hong seguridad ho nito ay mga nganib? Mukhang malayo ho, Masyadong malayo, Mr. Oñate. Ang totoo, wala kayong ipapakita. Kasi yan ho ang scapegoat nila, palusot nila. Nako, hindi ho pwedeng ipakita kasi mga nganib ho ang seguridad. Bakit? Tingin mo pag nakita ng mga senador yan? Ipapapatay ang mga yan? Gusto lang malaman kung hindi galing sa Kongreso ang pera at kaban ng bayan, kung talaga namang galing sa mga sinasabi nyong nag-donate, pasasalamatan pa kayo ng taong bayan. Bakit? Bakit? Hindi sila gumastos ng pera ng taong bayan, ng buwis. O di ba? Para maisulong yung People's Initiative na paghiwalayin o pagsamahin na ang pagboboto ng Kongreso, ng mababang kapulungan at ng Senado. Anyway, tuloy mo tayo. Security, their privacy, and their family is higher than their concern about People's Initiative. Sabi nung abogado, sabi siguro ng abogado, galingan mo magsinungaling. Galingan mo magsinungaling dyan para makalusot tayo dyan. Muli namang giniit ng mga senador, lalo na ni Senator Amy Marcos at Senator Riza Hontiveros na dapat lumitaw pa rin ang mga nag-donate kung security concern lang umano ang problema. Handa naman anya si Senator Amy Marcos na mag-alok ang komite ng proteksyon para sa kanila. Kalaunan, Yon! Benga! Di ba? Di ba? Boom sila doon. Hindi ako naniniwala doon na for the security reason kaya ayaw ilabas. Itong mga to kasi mabebenga ho sila eh. Tatamaan ho sila. Saan sila tatamaan? Tatamaan sila na paiimbestigahan hanggang AMLAC, hanggang sa mga bangko. Kaya takot si Oñate ilabas yan. Kasi wala naman siyang ilalabas. Alang nga sabihin niya na galing kay Romualdez yan. Alang nga sabihin niya galing kay Saltico yan. Di ba? Kakalkalin ho yun eh. Di ba? Kakalkalin ho lahat yan. Hanggang matumbok at mapunto kasi very defensive na ho mga kababayan, sa una't-una pa lang, very defensive na ho ang mababang kapulungan sa pagdinig na ginagawa ng mataas na kapulungan ng mga senador. Di ba? Kaya doon pa lang ho, gustong-gusto na ho nilang pigilan, itigil nyo na yan. Nagsasayang lang kayo ng oras. Di ba? Wasting time yan.
Imbis na dapat pagtuunan nyo ng pansin itong House Bill Resolution number 6 ng Economic Provision, ba't kayo nag-aaksay ng panahon dyan? Kasi takot ang mga kongresista na mabulgar na sila ang nasa likod ng investigasyon. Kaya nga una pa lang napaghalata na, defensive na dapat yan, hindi kayo nagpahalata. Samantala nag-uumpisa ang hearing dyan, nagpa-press conference kayo. Nagpa-hearing ulit sa Davao, nagpa-press conference na naman kayo. Di ba? Kung ano-ano ang sinisingit nyo para malihiso ang usapan ng mga media, hindi mapokusan itong pinag-uusapan dyan sa Senado. Yan ang tinatawag na diversional tactics, mga kababayan. Di ba? Tuloy. Nanay Mila, shoutout po. Eduardo Gacus, Rosana Rose, shoutout po Sinabi ng pirma, isinumite na nila ang mga pangalan pero nakalagay lang dito ay pangalan lang ni Oñate. Lumalabas umano na binawi na talaga ng mga nag-donate ang kanilang mga pera at si Oñate na lang ang nagbayad ng kabuuan para sa TV ad. Aray! Ito dito lang. Bigla daw nagkaroon ng laban o bawi. Naniniwala ho kayo sa kalokohan ng mga to? Bigla daw binawi ng mga nag-donate. Si Oñate na lang ang nagbayad kasi alam na mapupunot dulo sila palabasin pa. Kahit na binawi yan, palabasin ho sila. Nakita nyo na mga kabayan, kasi napaghahalatang kasinungalingan nitong Oñate na to. Sarap. Ay sir, hindi ho kayo nahihiya sa pamilya nyo, sambay ng Pilipino? Hindi ho kayo na kahiya-hiya ho kayo? Alam nyo, sabihin na, binawi na yung mga pera. Di ba? Binawi na yung mga pera. Bakit babawiin? Bakit yun ang kaya sasabihin? Bakit? Kasi nga bakit nila babawiin? Anong dahilan? Di ba? Pero importante rito, yung transparency. Papaano kayo nag-donate, nagbigay kayo ng pera. Ibig sabihin, may binigay na pera, mayroong binawing pera, di palabasin natin sa AMLAC. Kanino diniposito? Kanino diniposito yan? Sino ang nag-receive ng pera? Sino ang tumanggap ng pera? Sino ang nag-receive ng pera? Sino ang nagbawi ng pera? Sino ang nagbalik ng pera? Anong bank account ito? Patawag natin ang bangko, ang AMLAC. Di ba? Di ba? Pwedeng makialam ang AMLAC kasi anti-money laundering yan. Pwedeng transfer yan di ba? AMLAC ba patawagan? Anti-money laundering? Baka naman wala namang ganon. Baka wala naman nangyari na talagang nagdo-donate. Kasi ibig sabihin, mayroon ng pondo, may nagbigay na sa iba't ibang ahensya, mga individual. So wala silang mapapakita. Kasi bakit? Paano may papapakita yan? Kasi kung malinis ho ito, napakadaling sabihin, sige po, bilang transparency tayo, dahil ito, lalabas ho namin lahat ito, pati yung mga resibo, kung hindi nagsisit, tungaling at wala tinatago. Tuloy. Palibasa wala yung mga donor o hindi kayo pinayagan na ibigay yung pangalan nila, sinagot na lang ninyo. So withdraw ninyo yung kalahati ng 55 at kayo na rin ang sumagot nun. Tama nga po ba? Yes. That's what I did. Ay! Eto, bistado, sa kanya pinagbigay ang pera. Ang yaman ni Oñate, ha? Ang yaman ni Oñate. Winidraw ang pera, kayo na ang sumagot lahat doon. Ano ba ang mga negosyo ni Oñate? Kung ako dyan, ako mangangalkal dyan, ano ang mga negosyo mo? Ibig sabihin, at ano ang mapapakinabangan mo dyan? Bakit ka naglabas ng ganyang kalaking halaga? Ano ang benefits mo? Ayan. Anyway, tuloy ho tayo. Ito, huli na dito, kung hulihin nyo salita, kumbaga buko na ho si Oñate rito.
aakuin na ho lahat ni Oñate ito para lang ho hindi lumabas yung mga nag-donate. Pero prior pa dito, kinuha yung pera o hindi, kinakailangan pa rin palabasin. Yung mga taong ito, dapat pasumpinahan. Kasi ang datingan dito, aakuin na ho ni Oñate lahat ito. Magsasakripisyo na ho si Oñate. Baka ganyan ang sinabi ito, magsakripisyo ka na. Kasi wala naman talaga siyang tao mailalabas eh. O, tuloy tayo. Drew 28 million Kailan niyo po winidraw yung 28 million? last week. Anong araw po last week? At saang bangko po ninyo i-withdraw yung 28 million? I think the withdrawal slips have been submitted to the committee, Your So Honor. since sinabit niyo po sa komite, can you tell the committee verbally this time, anong withdrawal slip ang sinabmit nyo ng aling bangko on which day last week for the amount of 28 million pesos? Galing po yun sa tatlong account ko sa February 8 po. I withdrew the money from my personal bank accounts from 3 banks, February 8, from which BDO, banks po? BPI, and Union Bank. Senador at ng Bureau of Internal Revenue, kahit may pagbawi at pagbalik ng pera sa donasyon, hindi pa rin ito absuelto sa tax, kaya't kailangan pa rin lumitaw ng mga pangalan. I would So, also Madam Chair. like to offer the Senate's protection through an executive session, perhaps, or even a witness protection possibility. We have done this before for whistleblowers and such, and we are perfectly happy to do the same for your donors. Bukod naman sa mga dokumentong kailangan nilang isumite, nag-isa rin ang pirma dahil hindi umano sila maituturing na lehitimong grupo dahil Teka, baka tayo ma-jump off doon sa pera-pera muna, no? Ngayon, sino ang nasa likod nito? Bakit ganun kayaman si Oñate? Di ba? Pangalawa, bakit niya tinatago yung mga personalidad to? Ang katwiran niya for the security reason. Ang sabi naman ni Amy Marcos, bibigyan ko ng proteksyon. Di ba? Para ilabas natin. Kasi wala naman talaga silang ilalabas. Ngayon, busisiin ho nila yon. Siyempre, scapegoat nila yan na may withdraw. Drama na ho nila yan eh. Si Oñate at Abad ay mga bataan ni Macapagal Arroyo. Mukha may nagre-research talaga. Ayan, tuloy tayo. Ito naman. Pag sinabi kasi na legitimate yung lang grupo, gaano ho ka-credible at legitimate yung kanilang grupo naman? 2004 pa, pasuna ang rehistro nila sa ilalim ng Security Exchange Commission o SEC. Nako po, eto na. Kung ang Kongreso ay nag-iimbestiga rito, pag tinignan ho nila, nako, paso na to, hindi na kayo pwede mag-operate. Paano kayo makakapag-operate? Parang ginawa sa SMNI. Sa SMNI, hindi pa na paso yung kanila. Jurisprudence ko lang ho mga kabayan, ito kong SMNI. Di ba, hinahanapan ng butas ito, ang daming ganyan, di ba? Lalong-lalo na, itong si Akop, si Gonzales, Paduano, ito ngayon, ito palang grupong ito, mga kababayan, itong grupo na to, anong pangalan, Pirma, yung kanila hong grupo, samahan, ay pasuna ho ang kanila hong, ano kaya paliwanag gula dito? Pasuna daw. Pasuna. Tingnan natin, kung pasuna, bakit nakakapag-operate pa to? Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Nag-initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Di ba dapat nag-due diligence muna kayo kung talagang may entity na pirma? Giniit naman ng pirma, kalaunan. Di ba tama naman yung sinabi? Bakit? Tingnan nyo yung kamukha niyan. How can you make a business if you have your business already expired? Di ba? Paano ka magninegosyo kung ang negosyo mo na nakarehistro ay paso? Doon pa lang ho,
May problema na. 2004 pa pala, pasuna ho itong kanilang organisasyon. At ginamit pa ngayon sa 2023. Hindi mo na nila inayos yung kanilang organisasyon. Therefore, may mali na. May mali na ho dito. May illegal na ho silang ginawa. Abogado pa naman ho si Abad. Akala ko ba abogado kay alam mo ang ginagawa mo. Mamaya ho, i-play ho natin mamaya konti yan. Ano ho? I-play ho natin mamaya konti yan. Tuloy tayo. Lang din kasi nila naasikaso ang mga dokumento pero nagsimula na silang ayusin ito nito lang Pebrero. Bagay na kinwestiyon din naman ng mga mamabatas, lalo na nga si Senator Nancy Binay dahil bakit nga ba nauna pa ang pagkalap ng pirma bago ayusin ang kanilang rehistro sa ilalim ng SEC. Samantala si Senator Bato de la Rosa naman ang naging di muna tayo. Di ba? Tama naman ho eh. Talaga magigisa ho sila eh. Magigisa ho kayo. Nauna pa yung inyong pagpapakalat ng mga pirma bago yung inyong kumpanya o yung organisasyon ay hindi naman pala lehitimo. Kumbaga ho, ganito yan. Hindi ko masasabi sa isang driver na driving without license. Kasi yung driving without license, totally wala kang lisensya. Diba? Iba naman yung kaso, failure to renew. Ayan, Ito, magkaiba ho yun. For example, yung registration lang ho ng motor. Pag kinasuhan ka, nakita ng huli sa'yo, yung motor mo, ginagamit mo. Hindi ka pwedeng kasuhan na unregistered ho yung inyong sasakyan. Lagi nakalagay ho dyan, failure to registered. Parang yung sa kanila ho, kapag ka hindi rehistrado sa sakyan mo, hindi mo pwedeng gamitin, hindi mo pwedeng paandarin. Sa daan, illegal yan. Kaya pag nahuli yan, lalagay ho yan, failure to register. Titiketan ka, pati ikaw matitiketan ka. Less may impound ka pa. Illegal na ho. Dito ho sa kanila ho, hindi na nga ho masasabing na-renew. Failure to register sa Security Exchange Commission, nag-initiate pa sila. Nag-initiate pa sila. Ito po ba, itong mga abogadong ito, kamukha ni Abad, ito po ba ay isang trabaho at uri ng trabaho ng isang abogado? Ito ho ba ay katanggap-tanggap po ba sa ating lipunan? Na hindi ho ba dapat ito'y iniimbestigahan tong abogadong ito na nagmamanipula ka, pinangalanan mo, isa kang abogado, ikaw ang pangalan mo nakalagay doon. Siyempre, dapat imbestigahan niyo ng mga abogado, di ba? Anong tawag doon? Yung, nakalimutan ko to, nasa dulo ng dila ako hindi ko lang masabi. Yung organisasyon ng mga abogado, ng mga lawyer. Di ba? At kadisbar-disbar ho ang ginawa. Kahiya-hiya ho itong ginawa ho ni Atty. Abad. Huwag mong sabihin, hindi mo alam. Hindi ho alam ni Atty. Abad na paso ang kanila hong prangkisa, ang kanilang grupo, ang kanilang samahan. Imposible hindi ho alam ni Abad yan. Di ba? Ang daming butas ho nila. Puro butas ho sila mga kababayan dito. Wasak ho sila dito. Ngayon, International Bar of the Philippines. Tama po, IBP. Yun, IBP. Salamat po, J-Sam. Integrated Bar of the Philippines. Salamat. Ibig ko sabihin, palpak na, halata na may tinatago ho nila yung kanila hong mga nag-donate dahil wala naman talaga nag-donate kung hindi ho ang Kongreso. Pangalawa, yan nga ho, nag-operate sila na pasok ang kanilang samahan, ang kanilang grupo, di pangloloko, pambubudol ho yan. Dalawa na. At abogado pa ang nasa pangalan to, kumbaga ho sa hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng patakbuhin ang iyong sasakyan dahil ito ay hindi nakarehistrado. Pinatakbo ho nila. So may kaso. Failure to register, pero nag-o-operate. Dalawa.
Okay. Ito yung pangatlo. Ito pangatlo mga kabayan. Yung malupit dito, yung kay Senator Bato. Noong sinite niya ho mga kabayan, doon po sa People's Initiative, yung joy po na nakalagay doon between the Congress and Senate. Ito ho yun. Pakinggan ho natin mga kababayan. Pangunahing pinag-aalala ay yung mga pirma umano na gustong bawiin ng mga tao, lalo na't pumupunta sa mga local COMELEC offices. Sabi ni Bato, nang isagawa kasi umano ang ikalawang pagdinig ng Senado sa PI sa Davao, nakausap niya ang ilang local COMELEC officers sa lugar at hindi nila alam paano aalisin ang pangalan ng mga nais bumawi ng kanilang pirma. Sabi naman ng COMELEC, bilang solusyon, handa silang maglabas ng guidelines hinggil dito. Sa COMELEC, sana gawa na nyo ng action dahil yung mga tao doon sa Davao, kung parang sa manok nagpapanikad na ba? Yung gano'n na, gusto na talagang sumugod sa election officer, COMELEC election officer's office para kunin yung kailang pirma. So please, bilisan nyo yan para mabigyan nyo ng guidelines yung mga tao nyo doon sa baba. Sa mga nanonood po sa kasalukuyan, gusto Teka. Ito yung ito yung sa Davao, yung gustong bawiin ho yung mga pirma na hindi ho alam paano kung babawiin yung pirma. Ayan. Ngayon, ito si Commissioner Garcia naman pala. Ito yung binanatan namin ni Atty. Glenchong doon sa COMELEC. Go ahead. Guarantee. Lahat po ng mga signature sheets na yan, kasama yung mga signatures, at this point ay walang kwenta. Mere scrap of papers. Kasi wala pa naman pong visa o kadahilanan kung bakit at paano nila gagamitin yan. Joshua. Mali. Teka lang may nakita ako mali. Dapat tinanong din ho si Commissioner Garcia kung yung kumpanya o yung samahan nila ay paso, ginagamit nila, sinumiti sa COMELEC. Mako-considered ba ito na naaayon sa batas at wala silang nilabag sa batas at yung mga pinasok nilang mga dokumento dyan ay legal pa rin bang maituturing? Huwag na doon tayo sa pagbawi. Huwag na ho tayo doon sa pagbawi ng pirma. In general na ho tayo. Kasi ang nakita ko ho dito is kung yun hong unregistered, hindi ka na pwedeng magnegosyo. Wala ka na nga pangalan, hindi na nga nakarehistro Ibig sabihin, illegal ka na. Ngayon, yung illegal mo, pinorso mo, pinasok mo sa COMELEC, gusto mong bulagin yung COMELEC na pinapalitaw mo na itong mga to, rehistrado pa rin kami. Hello! Rehistrado kami. Hindi ho nakalkal ho ni COMELEC na ito ba ay rehistrado o hindi? Ito ba ay legit o hindi? Eto na tayo, papasok tayo dito. Doon pa lang ho mga kababayan, dapat to, natuldukan na. Bakit? Kasi dapat ang tanong sa COMELEC, illegal na nga wala na silang karapatan. Bakit? Anong karapatan? Yung karapatan ho nila na magpapirma gamit ho ang kanilang organisasyon dahil hindi nga po rehistrado. Di ba? Ngayon, paano pa magiging legal yan? On the first place pa lang, kinakitaan na mga kababayan ng illegal ang grupo ho nila. Kung halimbawa nandiyan ako, hindi na ako magpo-focus doon sa doon sa pagbawi ng pirma. Ang popokusan ko diyan, ang tanong ho diyan kay Garcia, kung napatunayan natin dito na nagsumiti sila na illegal, magiging legal pa ba yung mga dokumentong hawak nila? Diba? Si Kuneka, paano nga kalkalin magkasabwat ang mga yan at ang ulo at si Bibi Mau? Ayan na, nagkakabukuhan na. Kaya pala, naunawaan na ho natin ngayon kung bakit ito hong Kongreso pigil na pigil sa investigasyon ng Senado dahil alam nila na mabubuko ito hong organisasyon ng pirma. Di ba? Tuloy ho natin mga kababayan, pasarap pa lang na pasarap yan. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado hinggil nga dito sa People's Initiative. At isa naman sa mga tinatanong sa ngayon ay sina Attorney Anthony Abad na siyang hinihinalang kasama. Okay, tanggalin na ho natin yan.
Pumunta na ho tayo mga kababayan doon sa mismong doon na tayo mismo sa source. Pinaka-source ito. Ito tayo ha. Okay, dito tayo sa pinaka-source natin. Ayan na. Mas maganda dito tayo sa yun. Ito ho yun mga kababayan. Ayan ha. Anyone with any information. The concern was that they were soliciting signatures, apparently under the direction of the. There's no issue of security or privacy. I think it's a matter of pride that as a committed citizen, you are advocating constitutional change. As Senator Chi said, it should be an yes, an activity that you take pride and honor in. They support. Oy! Unyate, wag kang bastos! Iko-contempt kita eh. Hindi mo ba kapag kaganyan, may ihintay muna matapos magsalita si Mr. Chair? Hindi pa naman siya tinatanong eh. Nagsasalita pa itong si Senator Amy Marcos, si Sipsip Pamor, bigla sumingit. Sip-sip yan. Yung kausap mo si Ate Marcos, Sipsip Pamor, tingnan niyo yung kabastusan ho, nagsasalita pa ho, pero sa Kongreso yan, i-contempt ka niyan, ay palakihin ho natin para makita ho niyo yung sinasabi ko. Balik lang natin ng konti. Ito bastos pala tong si Unyate, ano? Ayan tingnan nyo ayan nila sa chair, yung araw na yon mismo. Yes, that's right. I think we had a 2 o'clock deadline, but we have as yet not received anything. Mr. Oñate is here. Perhaps you can reply to the question of Senator I have all intents of honor. Yes, please, Mr. Oñate, please. Madam Chair, if I may, just one quick. I'm sorry, I think Mr. Oñate would like. Hoy, ang gulo nyo Ano ba talaga? Sino ba sasagot talaga? Ang gulo Nag-aagawan sa mikropono. Tingnan nyo, nag-aagawan sila. Hindi man. Sino ba talaga sasagot? Si Oñate? Sino ba? Dali tayo. Reply, attorney. I had all intention of fulfilling what I said. I think I told you that we will submit the list of the donors with my lawyers. But you know, I obeyed what Senator Chis mentioned here, that maybe you might want to consult your contributors, which I did. I did consult them over the last many days. Tama ba ako? Sinunod niya daw ho mga kabayan, itong si Chiscodero, na-consult. Bakit pa pagkukonsulta? Ipapatawag naman yung mga, yung list ng mga nag-donate. And they didn't want to reveal their names. They didn't want their names divulged or revealed. Yes, to reiterate the statement the reason that they gave me is that they are concerned with their privacy, they are concerned with their security. But naganap ng butas yung concern lang privacy nila, yung security nila. Anyway, sige. Ito sasabihin naman ni Amy ngayon. There's no issue of security or privacy. I think it's a matter of pride that as a committed citizen, you are advocating constitutional change. As Senator Chi said, it should... Teka, talaga sip-sip talaga to si chairman, no? May napansin ba kayo kay chairman ng committee ito? Tanong ko lang mga kabayan sa inyo, may napansin ba kayo kay chairman? Eto tanong ko lang kayo sa inyo, baka may napapansin kayo kay chairman, Ate Sipsip Pamor, kay Amy Marcos. Sige nga ho, anong napapansin nyo kay Amy Marcos? Bago ko magpatuloy ito, sige ho, i-type nyo lang ho kung ano yung napapansin nyo kay Amy Marcos, paki-type lang. Alas Tacopas, Oy, Alas Tacopas, nagmomonti ka siguro kaya nagsasakla ka, Alas Tacopas. Naka-green po si Ivy, Verde. Talaga na, mayroon naka-green pa rin, di ba? Talagang, mayroon naka-green pa rin. Grabe. Tuloy tayo. Be an yes, they support constitutional change, but they are also concerned about their security and their privacy. And I think maybe they thought about it, maybe they
deemed it more important that their security, their privacy, and their family is higher than their concern about People's Initiative. Yun daw ho nga, ang concern daw ho dito mga kabayan, yung kanilang family at saka yung ano ha, ayan, eto na tayo, tuloy tayo. Madam Chair. Yes, Senator Antiveros, please. Madam Chair, to what the Chair has said, kahit po lahat ng kandidato, kasama po tayo, pagkatapos ng bawat eleksyon, nagsusumite po tayo ng SOSE natin sa COMELEC din. And a people's initiative, if properly implemented, na yun pong tinatanong nitong ating investigasyon, ay isang katulad din na constitutional process. At kailangan may transparency and accountability yung nagsasagawa nito. Partikular sa advertisement na itinatanong natin na walang nagtanong kay Mr. Oñate noon, sila mismo nagsabi it cost 55 million pesos. So I would still insist, Madam Chair, dun sa request ng minority leader ko na ipinangako naman ni Mr. Oñate nung araw na yon, 2 weeks ago, na maisumite yung impormasyong yon sa komite. Perhaps, Madam Chair, upon the advice of our legal, the chair could explore the issuance of a subpoena duces tecum, Madam Chair. Since we had not received the required documents, the truth is that a subpoena has been issued by this committee of its own volition, and I assume that your lawyers are in receipt of the subpoena requiring the following documents. First, the actual cost of printing of the signature forms as mentioned earlier, aforementioned as well, the list of donors and friends of Mr. Oñate. Ito mga kababayan, at gusto ko lang liwanagin sa inyo, doon pa lang sa donors, ano. Pero mga kabayan, again, uulitin ko ho, ano, at klaro na dito kasi kung ito, klaro ho mga kabayan na may pinagtatakpan, ano ho, may pinagtatakpan ho sila. Sino ho ba yung pinagtatakpan ho dito mga kabayan? Walang iba kung hindi yung ano, ha? Yung yun ho nga but you, for them to understand what they're signing. Ito. Teka lang ha. Pinagtatakpan ho nila, ayaw ho lang mabuko. Pero ang kagandahan dito mga kabayan, kasi inahanap ko yung dokumento ni Bato yung nagalit siya kay Oñate. Teka lang ha. Ilagay ko lang, ito. Dito tayo kay Oñate ulit. Ito. Game. Dinig. Ibalik po natin ito. Ito na. Balik. Ayan na. Pakinggan niyo mga bayan ha. Uy. Ayaw. Ito na. Yung mismo October lang na yon, which will be the filing of the certificates of candidacy para sa national and local elections ay hindi na rin kakayanin. Lalo po namin hindi kakayanin ang November at saka December. At lalo pong hindi namin kakayanin ang buong year ng 2025 to conduct a plebiscite. Maraming salamat sa ating mahal na chairman ng COMELEC. Natuklasan na natin ang dahilan kung bakit nagmamadali. Ayun. Yun na nga po, Madam Chair, natuklasan din. At kung sabi po ng good chair, hindi nila kakayanin ng isang plebiscito sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre, taong 2025, lalong hindi kakayanin ng mas maaga na yun yata ang timeline sana ng ilang mga grupo na nagbabalak nitong Peking PI. Yes, Madam Chair. Exactly. Or even sooner than October 2024. Maraming salamat. Chair Garcia. Yes, I think we'd like to recognize at this point the DOH via Zoom, Mr. Richard Jimenez. So he's here to adequately provide. Covering that withdrawal of signatures. Ito na. Wala kayong COMELEC resolution. The most, wala talaga kayo enabling law na pagbabasihan sa lahat ng gagawin ninyo. So, sabi nung mga tao doon, yung barangay captain, sabi, sir, hindi naman pwedeng pabayaan yan. Sir, that signature of ours, for us, is sacred. Sagrado yan sa amin, sir. Ngayon na na-realize namin, sir, na kami ay nailad. Alam mo ibig sabihin ng nailad? Naluko. Ay, gusto namin bawiin yun, sir. Hindi mo pwede yun. Bubuwiin talaga namin. Tinanong ko yung regional director. Our regional director, kung gusto nilang bawiin, mabawi ba nila yung kanilang signature? Sabi ng si Regional Director Tambuang,
Sir, in the absence of any rules, policies, I don't know how to do that. Sabi niya, maybe sir, yung nag-submit sa amin na abogado, nakilala man yun, Madam Chairman, di ba? Sino yung abogado na nag-submit, baka pwede pa namin at the very least may balik sa kanila kung gusto lang ibawiin. Attorney Alex Cunanan. So, I told the barangay captain sa kayong mga tao, nandun, kilalaman nyo yung abogado na yun. Puntahan nyo. Sabi ng mga tao, sir, pressure namin yung abogado na yan. Hanapin namin yan para makuha. Now, the next question is, halimbawa, yung mga election officers doon, no, na nagbigay ng certification, na nag-receive sa mga signatures. Teka lang ho, mamaya ho, meron pa tayong idadagdag dito, mga kababayan. Ito ho, alos tapos na naman ho itong sa PI at napanood na ho natin lahat ito. Para sa akin, bigyan ko na ho ng komento na karagdagang komento pa. Okay? Madaling salita ho, klaro na ho dito, kasi may isang portion dyan na hinahanap ko na ang nakalagay ho kasi mga kabayan sa dokumento, doon po sa People's Initiative, to make it clear, klaruhin ho natin kung ano ho ba yung nakalagay ho dyan sa dokumento ng People's Initiative. Ang nakalagay po dyan sa People's Initiative, mga kababayan, yun pong nakalagay dyan is Article 17 in Section 1 ng 1987 Constitution. At ang gusto ho nilang mangyari ay yun nga ho, yung joining voting ng wala ho nakalagay ho doon at sinasabi na only yun lang pong economic provision ang kanila hong gustong i-revise o gustong baguhin o di ba? Kung ano man ang tawag dyan na gusto lang gawin dyan o i-abolish o sa puwera nila. So, klaro na ang gustong mangyari ho, walang klaro ho na dyan ang dami niyang butas, ang dami niyang problema, ito hong People's Initiative na to. Ngayon, ito na naman. Ito tayo. Ito. Kung babasahin ko kasi to mga kababayan, mamaya papakita ko sa inyo yung gustong mangyari ng kanila hong grupo. Ito ang sabi rito, we aware in the petition shall be filed with the Commission on Election proposal to amend Article 17 Section 1 on the 1987 Constitution through the People's Initiative. The amendments to Article 17 Section 1 1987 Constitution, it shall be as follows. Article 17, amendments or revision. Section 1, any amendments or revision of Constitution may be proposed. The Congress, upon the vote of 3/4 all members voting jointly at the call of the Senate, President of the Speaker of the House of Representatives. Maliwanag ko dito ang kanila hong gustong mangyari dito na ito nga po Kongreso at Senado ay pagsamahin na sa pagboboto diyan ho sa tchatcha na yan. Ayan ho, hindi naman ho nilagay ho dito sa kanilang People's Initiative dito na sinasabi na ang aamyendahan nila ay yung only economic provision. Anyway, eto ho tayo dyan. Saan papasok ang pangalan ni Abad? Ni Anthony Abad. Ito ho, we fully understand and the preposition in rationate its advantage as well as consequence, the effect as we have read the text and content. Medyo malabo content thereof, which were explained to us in our dialect or in language known as we know that our signatures propose constitute amendment and consent to the filing of the instant petition further and hereby authorized by Attorney Abad et al. Ayan it caused the
filing of petition, perform any act necessary, okay, further thereof. So dito mga kabayan, makikita ho natin dito, yung grupo ho nila mga kababayan, ito hong sina Attorney Anthony A. Abad et al, ano ho, at ang kanila ho pinipresenta ay yung ho pirma na inamin ho nila, doon pa lang ho mga kabayan, sablay na. Ngayon, ito mahalagang importanteng malaman ho ninyo, tanggalin na ho natin yan. Ito yung importanteng malaman ho ninyo. Ito kahapon hanggang ngayon mga kabayan, patuloy po itong nangyayari ito. Ito kaya mga kababayan ay isang diversional tactics. Maging dito po sa amin, sa lalawigan po namin, sa San Fernando, Pampanga, ay maagang pinauwi din ang mga empleyado. Ano kaya itong ibig sabihin nito? Bakit nga ba nagkaganon? At ibabasahin natin, ano? At ito, 2 oras pa lang ho mga kabayan, ang nakakalipas mga kababayan, ay may panibago na namang issue tungkol ho dito. Ito kaya ay discarding Macau nila, na kung saan idadivert ho nila ang kwento para ho malihis ang usapan at matakot ang taong bayan. Ito na naman po, ilagay natin, etong bomb scare. Ito. Ito na naman, babago na naman ho ito ito ang sabi po dito mga kababayan, update, nakatanggap ng bomb threat ang West Rembo Elementary sa Taguig. Martes, kaninang tanghali, pasok ng mga estudyante, kinansila. Matatandaan kahapon, nagsimula magpakal ng bomb threat at ibang paaralan at ahensya ng gobyerno. Ay grabe. Hindi lang po dyan mga kababayan, ito kaya kagagawan ho mga kababayan. Sino kaya ang may kagagawan nito na nagpapakalat na may bomb threat ho mga kababayan? Sino kaya ito nagpapakalat hong ganito? Maging dito ho mga kabayan, dito ho mga kabayan sa Fernando, may video rin ho ako. Ito ilabas ho natin. At sunod-sunod na ho ang kanila hong, di ba? Napansin ho ninyo? Para ho malihiso ang usapan. Ito pa, ilagay ho natin mga kabayan ang ebidensya. Ilagay ho natin ang ating ebidensya. Hindi lamang po sa kamay nilaan, kung hindi halos buong Pilipinas niyata nila ito ginagawa, mga kabayan, na nagkakaroon na ho mga kabayan ng bomb threat. Ano ang sabi dito? Ayon sa balita ko sa Fernando City, ito ilalagay ho natin dito yung ebidensya ho natin. Anong ibig sabihin nito? Para ho malihis ho mga kababayan sa kaisipan ng mga taong bayan, ano po, ang nangyayaring investigasyon ngayon diyan po sa Senado. Ako duda ho ko dito Sino ho ba ang may kakayahan na gumawa nito? Halos nationwide ho ang pagpapakalat ho nila. Ito San Fernando City rin ho mga kabayan, Pampanga, ito ho. Parinig ko na lang ho mga kabayan sa inyo, ano ho, para mapakita ko muna yung video. Ito. Ito pakita ko muna ho sa inyo yung video. Ayan ayan ho yung video natin. Bakit nagkaganyan ho yan? Bakit nagkaroon ng checkpoint? Tanggalin ko na ho, pakinggan na lang ho natin, ano, kapangan kasi yung balita Pakinggan ho natin sa balita. Here we go. Ang inyo nakikita ay ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dito ho sa siyudad na San Fernando, Pampanga. At ang isa ho nating pinakikitunguhan, kabalan. Ang isa ho nating binabantayan ay ito hong pag-akto ng PNP dito ho sa intelligence. Dahil dito ho sa mga initial na impormasyon mga kaibigan, hindi lamang ho isang munisipyo, syudad, ahensya ng gobyerno, ang naalarma na, Kuya Felix, dito sa, kung tawagin bomb scare. Nakita nyo? Dito sa Fernando City, meron din hong bomb scare, mga kababayan, diversionary tactics ho ito, mga kababayan, para ho maliso ang atensyon ng taong bayan sa investigasyong nangyayari para sa akin. Ano ho? Ganyan ho kautak kasi yan, mga kababayan.
Diversional tactics ho nila. Ginagawa hong bobo ang mga Pilipino. Tingin ho nyo, ang pinupuntirya ho nila mga kababayan, yun hong government. Sino po ba makakapagpakalat niyan? Di government din. O di ba? Niloloko lang ho tayo niyan para humalis ang totoong kwento. Na alin? Ang totoong kwento na itong mga kongresista, sangkot ho dyan sa PI na yan. Yun ho ang totoo. Ngayon itong bomb scare na to, bomb scare na to, dito ho tayo. Yan ho ay tinatawag ho na diversional tactics. Hindi, di ba? Anyway, mga kababayan, announcement ko lang ho, kansilado po ang prayer rally po sa February 16, at ito ho ay na-move ng February 25. Diyan po sa Cebu City. Again, uulitin ko po, na-move po ang wala po tayong magaganap na rally sa February 16. Okay? At yan naman bunsod po ng pag-divert po ng rally po sa February 25. So, kita-kita ho, 25 po, kung luluobin, kasi sabi napaliwanag ko na ho, tungkol ho sa ticket, sayang. Hindi na ho makakapunta ng 15, kasi gawa ng mas mahal pa yung ticket. Yung reschedule, kesa ho dun sa Actually, may ticket na ho ako Ipakita ho natin. Pero nga yung bag? Kunin mo yung ticket ko sa bag. Pinrent ko na ho yung ticket ko sa block. Pinrent ko na ho. Meron akong, kaya lilipad ho ako ng 15 sana at uuwi ako ng 17. Ang problema, na-reschedule nga po mga kabayan ng 25. Ayan na. Sa mga nagtatanong ho, tuloy ho ang February 25. Diyan po kay Mike Rama, Mayor Mike Rama ng Cebu City. Ayan, At yan ho ay tuloy po tayo diyan, tuloy po yan. Yung mga pupunta po diyan, tuloy po diyan. Tuloy na po. Okay? So again, mga kabayan, uulitin ko kasi marami nagtatanong sa akin. Ang nakalagay po dito, mga kabayan, possible po ang maging guest, maging guest speaker po, mga kabayan, ay ito nga pong si Presidente Duterte. Siya po ang magiging okay? 17, sorry pala, 15 pala ako aalis, 17 pala yung rally dapat. Tapos 18 nakabalik na ako. Ayun. Ano ba to? Na-schedule po tong rallying ito sa 25th o February 27 sa Plaza Katauhan in front of Cebu City. This event is organized of the supporters, coordinators, and leaders of former President Rodrigo Roa Duterte. Please note that if you intend to travel outside Cebu City, it will be highly appreciated if it could be arranged your transport and accommodation. Thank you for your attention in this matter. This event has been organized and promoted greater transparency, accountability, peace, and security throughout our nation. We are honored to have PPRD among our distinguished guest speaker at the event. Salamat, mahal natin ang Pilipinas. Ayan. So, yan po hindi Feb 25 po. I don't know kung anong oras ho yung anong araw ho yung Walang may kayang gawin yan. Ala na MPA para ibibintang kahit terorista, ala na rin mga ulol kasi ayaw nilang magsama-sama tayo laban sa PI. Ayan We rally behind PPRD. Ayan. Kasabay po yan EDSA celebration, Sir Dan. Ano bang petsa ang EDSA celebration? 25 po ba? Ayan. Willie Montesa, shout out Green. All right. So ayan mga kabayan, at kung lulubin at ako ho, hindi ko dati sigurado ko makakapunta ako sa Cebu. Ngayon hindi na ako sure makakapunta sa Cebu. Kasi mga kabayan, binayad ko na yung ticket. Asa ba yung ticket ko? Teka lang. Ito yata. Doon sa black ni Mami. Ayun sa likod mo yun. Pakita ho natin.
yan ako na yung ticket ko eh. Kinuha ko na, ay, wala dito. Wala dito. Wala na dito. Nakakatawa ang Senate hearing sa PI Senate kanina. Banji Biano, ayan. Nakakalungkot na balita kasi sabi ni Maharlika, nagbayar na daw sa Senado. Attend daw ba si BBM rally sa Cebu? A-attend daw si BBM sa rally sa Cebu? Saan po? Anti-Marcos Pulat na doon. Mabubo siya doon. Garcia Leo. Sir, pwede na rin bang ipabook ang, di po ba? Sir, di ba pwede naman ipa-rebook? Pina-rebook ko po. Mas mahal pa po yung rebook. Ito, basahin ko ha. Ito, nasa email ko ngayon. Pinaparipan ko na nga ho eh. Pinaparipan ko na nga ho eh. Ayaw ho iripan. Traveloka, regarding to your book, apologize for inconvenience. We would like to inform you that we received confirmation that the flight team that the booking under non-refundable reservation is not permitted to refund. Hence, we are not able to submit the booking once again. We do apologize for the convenience. If any further questions, please contact us again, replying to this email by taping the chat icon on the upper hand corner by Traveloka apps homepage. Ayan. Tapos pinagbabayad pa ho ko na mas mahal pa doon sa unang ticket na kinuha ko. Grabe. Ang kinuha ticket ko lang ho, nasa 5,000 lang balikan. Pinagbabayad ho ako 6,000 mahigit. Mas mahal pa yung mas mahal pa yung reschedule. Dan doon sa dan sa nagparebook ako. Tapos na nakakatawa, nag-research ho ako ngayon sa Traveloka. Ito nakakatawa kaya ho budol-budol din eh. Nag-research ho ako ngayon, Lintek may 1,600, 1,800. Ang ticket papuntang Cebu. Di ba? Di pagka nagpabook ulit ako, nasa 4,000 na naman. Di ba? Baka wala man 4,000. Di ba? Kaya sabi ko, lintik na mambubudol yung Traveloka na to eh. Mas mahal pa yung ticket mo. Totoo, mas mahal pa yung ticket, yung reschedule ko kaysa sa binook ko. Ngayon, pag nagpabook ka ngayon, hindi mo napapansin ito. Bakit? Kasi before booking, assure rebooking. Hindi po, meron na po ako dito na sa email ko. Automatic po 'yun. 2 ticket kasi kinuha ko eh. Kaya 'yun, lipad si pera. Alangan naman pumunta ako ng 15. Nilipad ako ng 15. Lilipad ako ng 15, mag-i 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Siyam na araw ko ako maghihintay doon. 'Di ba? Baka mamulubi ho si Mang Juan. Siyempre, pagdating mo na mag-hotel ka, mababaho ang hotel dyan, 1,500 to 2,000. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Doon pa lang sa hotel, 20,000 na. Kakain ka pa, patay tayo dyan. Kaya nga kinukuha ko 3 araw lang. Di ba? Kung gusto nyo, yung mga taga Cebu, ampunin nyo na lang ho ako. Joke lang. Ampunin nyo na lang ako. Ayan, ha? Pero, tatry ko pa rin ho na pagsusumikapan ko ho na makapunta. Kasi nung in-announce ko na pupunta ako, sigurado ako kasi may ticket na ako eh. May ticket na ho ako eh. Eto yung ticket, may ticket na ho ako, may booking number na nga ho ako eh. Teka lang ho, baka lumabas ho dito yung ticket number ko. Alam ko, ko yun eh. Baka binulungan ni Lisa Marcos na mahalin ang presyo, sabi niya. Ayan, pwede naman yun isang gamitan mo tapos bili ka ulit pa ni bagong ticket pa uwi, pwede yun. Hindi po pwede. Ayaw po nila. Pwede, try ko natin, I-try natin. Sige, try natin. I-message ko sila. Itatry ko i-message. Itatry ho natin, baka po pwede yan. Ito ho, ipopost ko baka sabihin hindi ako nagpa-booking. Ayan, ipopost natin dyan. Ayan ipopost natin. Tarang. I-post natin.
Ayan. Lagay natin. Alright. 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 Ayan. O, ayan na. O, ayan o. Yung ticket ko. patry natin na. Patry natin. Patry ho natin di ba? Okay. Okay mga kababayan, ito ho at muli mga kababayan at pasamantala muna ho tayong magpapaalam. Ang oras sa Pilipinas ay ganap ng alas 9:12 ho ng gabi. Ikayon ho ay dispiraso ng mga pusuan. May mga kapusuan na ho ba kayo diyan? Ayan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe mga kapuso. Ayan. Ngayon ho araw ng Pebrero ay araw ho ng puso. Ayan. Again, mga kabayan, at pasamantala na po ako magpapaalam sa inyo. Kita-kita huli tayo sa masunod ho nating live. Again, ako po ang inyong host, Brothers Travelers, Brother Dan. Nag-iiwan po sa inyo ng isang mapagpalang gabi at lagi po tayo mag-ingat and always, God bless and always God first. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. Paalam.